No sé exactamente qué pasó, que todo de repente ya cambió. En nuestro diariamente lo bonito tristemente terminó. ¿A dónde va nuestro amor? Si cada día se va muriendo la flor de tu alegría, ¿a dónde va nuestro amor? Yo me pregunto, en nuestro cielo hay un en agonía. Ano ba ang pumasok dyan sa utak mo at nagawa mong makipagrelasyon sa katulong natin na si Fiorella? Si Fiorella po ay isang mabuting babae, Lola. Ay, may nakapagsabi sa akin na lumabas raw kayo ng isang gabi. Sabihin mo, seryoso ba ang relasyon mo sa dalagang yon? Gusto ko malaman ang totoo, Apo. Gusto niyo bang malaman ang totoo? Oo. Alam niyo si Fiorella, isa siyang mabuting tao. At mag-isa lang siyang nag-aalaga sa kapatid niyang may sakit. Sa palagay niyo po ba, mali ako sa ginawa kong pag-imbita sa kanya? Para malibang naman po siya. Mali po ba yun? Wala namang mali sa ginawa mo. Pero gusto kong ilagay mo dyan sa utak mo na may mga dalaga na nakikipagrelasyon lang sa mga mayayaman para maging parte sila ng isang mayamang pamilya. Sandali lang po, Lola. Sa totoo lang po, sa tingin ko... Apo, gusto ko lang sanang ipaalala sa'yo na may isang babaeng gano'n ang pag-uugali at bahagi na ng ating pamilya. At yun ay si Sonia. Iba po si Fiorella kay Sonia. At sa totoo lang, wala akong relasyon sa kanya. Mabuti kung gano'n. Oo nga't hindi ganong klaseng babae si Fiorella pero talagang malulungkot ako kapag nalaman kong may masama siyang binabalak. Pakiusap, huwag kang gagawa ng ganong pagkakamali, Pedro. Dahil wala akong balak na ibigay ang yaman ng pamilya natin sa isang babae na hindi naman karapat-dapat. Lola, wala po kayong dapat na ipag-alala. At sa pagkakaalam ko po, malapit na rin pong magpakasal si Fiorella. Oo, Lola. At sinisiguro ko sa inyo magpapakasal ako kapag handa na ako. Okay? Ang ganda, diba? Magtrabaho na kayo. Hindi kayo binabayaran para tumayo lang dyan. Huwag niyong nanakawin yung bulaklak. Wala ka talagang Sandali lang. Roxana, pwede ba tigilan mo sila? Tama, sumusobra na naman siya. Hi, Benito, empleyado ka lang rito at pwede kitang ipatanggal kahit anong oras, okay? Ang ibig kong sabihin ay sumusobra na silang dalawa. Ganun yun. Tama na nga yan. Pwede ba sumakay na kayong dalawa sa sasakyan? Sige po. Hanggang ngayon talaga hindi ko maintindihan kung anong problema sa atin ni Ma'am Roxana. Relax ka lang, Gianna. Ay, Ate Fiorella, naiinis na ako sa kanya. Napaka-epal niya kasi. Pareho lang tayo naiinis sa kanya. Pero napansin ko lang naman na ipinagtanggol ka ni Sir Gael sa kanya. Tama ka dyan. Napakabuti niya. Isa siyang maginoo. Yun nga lang, paminsan-minsan lang siya nag-iisip. Ay, ate, huwag mo nga sabihin yan. Dahil hindi naman ganyan si Sir Gael. Bakit pinagtatanggol mo siya? Pag mo sabihin may gusto ko sa kanya. Pero biro lang yun. Dahil isa siyang mabuting tao. Ay, Saint Biagio. Hindi ko na po maalala kung kailan po ako huling tumawa ng ganon. Diana, sinisiguro ko sa iyong ginagawa ko ang lahat ng paraan na nalalaman ko para hindi ka masaktan. At mangyayari lang yon kung ako ang pipiliin mo. Kaya pabayaan mo na lang ang dalagang yon. Sana makapagpasya ka na, mahal ko. Sige na.
Reynaldo. Oo, si Vittorio ito. Maaari bang magkita tayong dalawa? Kailangan ko ng payo mo. Puntahan mo na lang ako dito sa restaurant. Sigurado ako na mula ngayon mas magiging handa na si Eloisa sa gagawin natin. Wala ka nang dapat na ipag-alala pa ron. Gusto ko lang na mag-ingat ka. Sapat ng rason sa akin ang nakita ko nangyari kay Fiorella noong isang araw. Anong nangyari? Nakita ko lang naman siya na umiiyak. Siyempre dahil pa rin kay Pedro. Handa siyang gawin ang lahat para magkaroon lang ng pera. Wala naman pala kayong pinagkaiba. Ano yun? Sandali nga, bakit parang bigla mo na lang ipinagtatanggol yung Wala Italiana? akong pinagtatanggol, Federica. Naniniwala kasi ako na ang dalagang yun ay walang bahid ng pagiging mukhang pera. Magkapareho lang tayo. Pero ang tanging gusto ko lang ay protektahan kung ano ang nararapat para sa akin. Gusto ko lang na mabawi ang kinuha nila sa ama ko. Umalis ka na nga, Dante! Federica, Anak, lumayo ka nga. patawarin mo ako. Hindi ko naman yung sinasadya. Masyado ka mainit, kaya hayaan mo munang palamigin ko yung ulo. Sinabi ko na naman sa'yo na seryoso ako sa pagbawi sa lahat ng kinuha nila sa akin, Papa. Ano ka ba, Dante? Sandali, bakit nga pala tinanong mo kung sasabay sa atin si Pedro, Sonia? Ano ka ba, Gael? Hindi mo ba na-gets yun? Ang akala ko pa naman matalino ka. Sonia, Naisip ko lang kasi na hindi patas ang ginagawa sa atin ni Pedro. Dahil pinapasok na tayo sa opisina habang nandoon lang siya sa bahay natin. Ay, tumigil ka nga dyan, Sonia. Huwag mong kalilimutan na siya ang presidente ng kumpanya natin. Natural lang, nautusan ka niya. Kaya wala kang karapatan na questionin siya, no? Ba't kinakausap mo na parang wala akong alam, ha? Bakit hindi ba? Alam mo, talaga nauubos na ang pasensya ko sa'yo, Roxana, dahil Wala akong pakialam sa opinion mo. Dahil sabit ka lang sa padala na. kayong dalawa. Wala alam mo kung ano sinasabi mo. Ganyan. tama na yan. Parte na rin siya ng pamilya. Magandang umaga. Sonia, gusto ko sana na mag-usap tayong dalawa. Pasensya na, Fabio, pero tingin ko mas mabuti kung hintayin na lang natin ang pagbalik na Osvaldo. Sonia, mahalaga na makausap tayo. At kung pwede lang sana, ngayon na mismo. Sige, Fabio. Tingnan natin kung ano magagawa ko. Salamat. Mauna na kami. Well, may itsurang Italianong yun. Teka, hindi mo pwedeng basta akitin ng kita sino magustuhan mo, Roxana. Tulad ng ginawa mo dun sa driver. At ngayon naman ay doon sa Italiano, ha? Ay, pwede ba? Tigilan mo nga ako. Aba, siyempre naman, Aitana, welcome ka pa rin dito. Siguradong matutuwa si Pedro kapag nakita ka niya. Sigurado ho kayo. Siyempre naman, sigurado ko. Sa tingin ko hindi matutuwa si Pedro kapag nakita ako. At yun nga ang dahilan kaya kailangan mong pumunta dito. Dahil kailangan nating gumawa ng paraan para baguhin ang sitwasyon yung dalawa ni Pedro. Ay, hindi ko alam. Sige na, makinig ka sa akin. Huwag mong sayangin ang pagkakataon na ito. Mama, Ang mga lalaki ay talagang matagal mag-isip basta tungkol sa hinaharap. Pero alam mong hindi ko hayaan na mangyari yon sa apo ko. Mabuti naman. Aasahan kita. sino pong kausap niyo, Mama? Ang magiging manugang mo. Mukhang alam ko na. Kung ganun kinakausap niyo pa rin pala yung dalagang nakarelasyon ni Pedro na aksidente niyong nakasama doon sa retreat. Oo, tama ka. Ganun na nga. At kung ako ang tatanungin mo, isang magandang aksidente ang pagkikita namin. Hi, Mama. Pasensya na po kayo. Pero alam ko na po ang ginagawa ninyo. At alam ko na po ang patutunguhan ng ginagawa ninyong yan. Dahil nakikita kong gumagawa kayo ng paraan para makipagbalikan si Pedro kay Aitana. Nagkakamali ka dyan. Saan po? Alam mo, hindi ko naman kasi inakala na magkikita kaming dalawa ni Aitana sa retreat. Ang ginagawa ko lang naman ay sinusuportahan ko lang siya para magkabalikan na silang dalawa. Makinig Isa po pa. kayo, Mama. Kung naghiwalay po silang dalawa ni Pedro, sigurado po akong may malalim na dahilan yon. Kaya nga po, hindi kayo dapat makialam. At hindi nyo rin po siya dapat suportahan. Hayaan niyo po silang ayusin ang mga problema nila. Pero, yun ay kung maayos pa nila ang problema nila sa isa't isa. Talaga bang nakakarinig ako ng isang payo mula sa'yo? Ay, Dahil palagi mong pinapasakit ang ulo ko. Wala kasing direksyon ang buhay mo. sandali lang Dahil po, Senyora ako Eloisa. lagi ang umaayos ng mga problema mo sa buhay. Ipinatawag niyo raw po ako. Oo. Akala ko hindi ka nadadating dahil kanina ko pa sinabi dun sa katulong na papuntahin ka dito sa kwarto ko. Ilang beses ko bang dapat ulitin sa iyo na dapat mong ipaalam sa akin ang lahat ng mga importanteng bagay na nangyayari dito sa loob ng pamamahay ko. At huwag mo nang isipin kung magiging masama o mabuti ang epekto sa akin. Pero yun po ang ginagawa ko. Ano po bang hindi ko pa nasasabi sa inyo, Senyora? Nabanggit kasi sa akin ni Federica
na alam mo raw na lumabas na magkasama sina Pedro at Fiorella nung isang gabi para kumain sa labas. At hindi mo sinabi sa akin dahil inisip mo na baka makasama sa akin yon. Yun ang sinabi niya sa akin. Pasensya na po, Senyora Eloisa, dahil inisip ko lang po kasi ang kalusugan ninyo. Hindi na po mauulit yon. Sige, siguraduhin mo lang. Maliwanag na ba sa'yo ang lahat? Opo, Senyora. Mabuti. Lumabas ka na. Masusunod po. Ay. Alam niyo, Mama, Ay. akala ko pa naman nagbago na kayo mula nang magbalik kayo sa pinuntahan yung retreat ni Julieta. Pero ayon sa nakita ko, kayo pa rin pala ang dating Eloisa Angeles na nakilala at kinalakhan ko bilang anak ninyo. Ay, seryo. Tumigil ka nga sa panginis mo sa Hindi akin. po. Pakiusap. Pero Mama... Tama na. Okay, sige po. Nakukonsensya ako. Ngayong nakita ko na si Fiorella, kailangan ko nang iwanan si Diana. Tama kayo. Pero kahit na po hindi nyo masyadong gusto si Diana, sa palagay ko po mas bagay siya sa inyo kung ikukumpara nyo siya kay Fiorella. Yun lang ang akin. At paano kung mahal ko na si Fiorella? Ganun ho ba? Kung ako ho ang tatanungin nyo, sa tingin ko hindi nyo po lubos na kilala si Fiorella. Sa tingin ko, mali ka, Reynaldo. Kung hindi mo nalalaman, may sulat ang pamilya. At ang ama niya para sa akin. At sapat na yon para sa akin. Alam nyo, Senyor Vittorio, pasensya na po kayo. Pero pantasya lang si Fiorella. Isa siyang pantasya na nabubuhay sa loob natin dahil gusto nating magkaroon ng isang dalagang mag-aalaga sa atin habang tumatanda tayo. Pero si Fiorella ay hindi pantasya. Totoo siya. Tama kayo. Totoo nga po siya. Pero napakabata pa po niya. Marami pa po siyang pagkakataon upang hanapin ng mga bagay na magpapasaya sa buhay niya. Kung ganun pala, Reynaldo, hindi rin pala nababagay para sa akin si Diana dahil mas bata siya. Pero kung ikukumpara niyo siya kay Fiorella, 10 taon ang tanda ni Diana kay Fiorella at sigurado kung mas may karanasan siya sa kanilang dalawa. At isa pa, si Fiorella pa rin na magdidesisyon ng kapalaran ninyo. Tama ho? Hindi ko kakayanin kapag tinanggihan niya ako. Paano nga ako kung tanggihan ka ni Fiorella? Paano yun? Pipilitin niyo pa. Susuyuin ko talaga ang dalagang yon. Dahil gusto ko na makapag-asawa ng isang Italyana. Ipinatawag mo ako? Tama ka. May kailangan ka ba? Gusto kong tapusin na natin yung usapan natin. Di ba, sinabi mo, hindi mo gustong pakasalan si Vittorio? Oo. Dahil ayoko kay Vittorio. Fiorella, makinig ka. Hindi ka mahal ng taong yon. Maniwala ka sa akin. Hindi ka niya mahal. At saka, hindi ka niya nakikilala ng lubusan. At ikaw, Pedro. Masasabi mo bang mahal mo ako? Pedro, asan ka na? Kanina pa kita hinahanap. Ano naman ang ginagawa mo dito, Fiorella? Tandaan mo, ako ang boss mo at hindi si Pedro. Pasensya po, Senyora Eloisa. Pinatawag ko po siya, Lola. Hinihintay ka na ni Aitana sa baba. Halika na, Fiorella. Halika na. Bakit hindi natin samantalahin ang pagkakataon habang wala si Osvaldo? Ayoko na, Fabio. Dahil tapos na sa atin ang lahat. Pero gusto ko pa. Ayoko na nga. Alam niyo, sa palagay ko, hindi magugustuhan ni Osvaldo na nandito kayo sa loob ng opisina niya habang wala siya.
Alam mo, pumunta lang ako rito dahil may ipinapacheck sa akin ng mga dokumento tungkol sa mga bank account ni Osvaldo. Pero sa tingin ko may kopya ako ng mga iyon sa computer ko. Mauna na ako. Ano bang pinaplano mo? Ha? Kanina lumabas ka sa kwarto ni Pedro tapos ngayon nakikipaglandian ka kay Fabio. Magpaliwanag ka nga, Sonia. Ano ka ba, Gael? Bata ka pa talaga, hindi mo pa naiintindihan ng mga bagay. Hindi ko nilalandi si Fabio. Tinutulungan ko lang ang kapatid mo para mas lumakas ang tiwala sa kanya ng investors natin. Para gumanda ang tingin sa kanya ng mga kasosyong Italyano. At ipiniliwanag ko na Hindi sa ako iyo. naniniwala sa mga sinasabi mo sa akin, Sonia. Okay, pwede mong tawagan si Osvaldo. Kung gusto mo. Oh. Hello, mahal ko. Ako to. Tinawagan kita dahil may importante raw na sasabihin sa iyo ang kapatid mo. Hello, Osvaldo. O ano, kumusta ka na dyan? Ang papa mo ay isang shareholder sa halos lahat ng mahalagang kumpanya dito sa bansa natin. Napakasipag po niya. Siyempre. Kaya nga natutuwa ako na may pagkakataon na magkasama ang ating mga pamilya para magtulungan sa pagtatayo ng isang bagong negosyo. Pasensya na, Senyora Eloisa. May kailangan po ba kayo? Baka gusto niyo ng tsaa o kape. Hindi na kailangan, Fiorella. Dahil iniutos ko na kay Simona na ipaghanda kami ng tsaa. O, tignan mo, yan na siya. Senyora Eloisa, may tawag po kayo. Ano pong sasabihin ko? Teka. Sasagutin ko na lang yun sa kwarto ko. Iiwan ko na lang muna si Aitana at Fiorella para naman makilala nila ang isa't isa. At saka bababa na rin si Pedro. Ito na po, ma'am. Mainit po yan. Salamat. Sige po. Saan lugar ka sa Italy nang galing? Sa South. Mula ako sa Spain. Nakakatuwa na malaman na pareho tayong European, di ba? At natutuwa ka rin bang malaman na pareho tayong babae? Pareho rin kayong nasa loob ng bahay ni Sir Pedro Angeles, di ba? Pasensya na kayo. Mauna na ako. Kung ganun, okay ka dyan sa Monterey? Hindi, napakamalas. Anong meron? Wala naman. Gusto ko lang sana na kumustahin ka. May problema ba tayo? Wala. Okay naman dito. Wala namang problema. Gusto ko tang kausapin pero mukhang galit ka. Ibibigay ko na kay Sonia. Hello, mahal ko. Namimiss na talaga kita. Kailan ang balik mo dito? Babalik ako pagkatapos ko rito. Hindi na ako makapaghintay sa pagbabalik mo. Namimiss na talaga kita. Si Roxana, bakit hindi ko siya nakikita dito? May trabaho siya ngayon. Si Roxana? Ha? Hindi ako makapaniwala. Ang totoo, ganun din ako. Pero ang malas niya. Dahil yun ang gusto ng lola namin. Iba talaga ang lola mo. Sigurado akong kaya naging matagumpay ang negosyo niyo ay dahil sa pagiging mahigpit niya sa inyo. Alam niyo bang may napakagandang balitang ibinigay sa akin yung nakausap ko? At ano po yun? Nakausap ko lang naman sa telepono ang kasintahan na Fiorella. Bakit hindi mo sinabi sa amin na malapit ka na magpakasal sa nobyo mo? Binabati kita, Fiorella. Engaged ka na pala. Dapat masaya siya, di ba? Pwede mo bang sabihin sa akin kung bakit hindi mo sinabi ang magandang balitang yon, Fiorella? Hindi pa po kasi sigurado ang lahat. Mahalaga pa rin na malaman ko na malapit ka na magpakasal sa kasintahan mo dahil hindi isang biro ang desisyon na magpakasal. At ano naman kaya ang dahilan at parang sobrang saya ng mga tao ngayon dito? Malapit nang magpakasal sa Fiorella. Totoo? Wow! At kailan ang alis mo? Kasi Ay, kawawa naman siya. Sa sobrang saya niya, hindi siya makapagsalita. Kanina nalaman kong isa ring Italianong kasintahan ni Fiorella at masasabi kong isa siyang maginoo at nabanggit niya rin na kilala ka niya, Pedro. Tama po kayo. Talaga? Mabuti. Dahil inimbita ko siya na pumunta rito para samahan tayo para magkape mamaya. Sa tingin ko magandang naisip niya. Tama, gusto kong makita ang maswerteng lalaking yon. pasensya na po. Sandali lang. Ay, masasabi ko na excited talagang ikasal si Fiorella. Sandali lang, Aitana. May tatawagan lang ako. Babalik ako. Ay,
Salamat dahil sinabi mo sa akin ang tungkol sa paglabas ni na Fiorella at Pedro noong isang gabi. Pero kapag nakasal na si Fiorella, wala na tayong pagproblemahin pa. May sorpresa ako sa'yo. Maraming salamat. Walang anuman. Salamat, seryo. Nagustuhan ko. Kung saan sana lang sumusulpot ang babaeng yun. Ayan na naman siya. Naiirita na ako sa kanya, lalong-lalo na sa mga ginagawa ng babaeng yan. Alam mo, palagay ko alam ko na kung ano ang problema niya. Dahil ilang araw ko na siyang inoobserbahan. Ah, talaga? At anong napapansin mo, ha? Sana naman ay napansin mo rin na isa siyang mapagpanggap na ipokrita. Pero pwede rin namang nahulog ka na rin sa kanya. Hindi, nagkakamali ka dyan. Dahil may gusto siya na hindi niya makukuha. Oh, nakakaawa naman pala siya. Kung ganon, may problema pala siya sa pag-ibig. Kaya naman sinira niya ang relasyon ng iba para naman makabawi siya, di ba? Teka, sa palagi ko sinasabi mo lang yan dahil sa nangyari sa iyong asawa. Pero hindi tama na sa kanya mo ibunto ng galit mo. Hindi magagawa ng dalagang ngayon ang inaakusa mo sa kanya. Bakit ba galit ka sa kanya, Julieta? Hindi ako galit sa kanya. Talaga? Pero aaminin kong hindi ko siya gusto. Pero kung magsalita ka kasi ng laban sa kanya, palagi kang napupuno ng puot at galit. Malay mo, siya na pala ang anak na hinahanap mo. Pasensya ka na. Huwag na natin pag-usapan yan. Dahil alam mo naman na sensitive ako sa ganyang usapan. Dahil nalulungkot ako. Sana maintindihan mo. Pasensya ka na, Julieta, pero hindi ko sinabi yan para maging malungkot ka. Gusto ko lang kasi na gumaan ang loob mo sa kanya dahil alam mo, sa totoo lang, naiisip ko minsan na maganda rin na wala kang anak. Tignan mo ko. May anak nga ako pero hindi ako naging mabuti sa kanya. Tama. Pero walang permanenteng bagay sa buhay. Alam mo, naisip ko lang, bakit hindi tayo mag-ampon? Seryo pala, biro ka talaga. Anong gusto mo, babae o lalaki? Oo. Huwag mong sabihin, si Pedro ang lalaking nagugustuhan ni Fiorella. Kanang mahiya, iha. Pakiusap ikaw na lumapit sa apo kong si Pedro. May katigasan ang ulo ng apo kong yon, pero nasa iyo naman ang suporta ko. Maganda ang nakikita ko. Pumili ka na. Eto. Nakuha mo ang lovers. Masama o maganda? Depende yon sa susunod na card na mabubunot mo. Ay, huwag kang makinig sa kanya. Inaaliw ka lang niya. Isa pa? Aha. Okay. Star. Hindi mo ba ako tatanungin? Kung anong ibig sabihin ng star at ng lovers? Hindi na. Eloisa, hindi mo ba nakikita na ito na ang pagkakataon niyo na malaman ang hinaharap? Ay, hindi ako interesado sa mga ganyan, Federica. Okay, ikaw bahala pero may gusto ko itanong sa'yo. Matatanggap mo ba si Fiorella sa pamilya? Ay, wala akong oras para sagutin ang mga walang kwenta mong O tanong. sige na, Eloisa. Simple lang naman ang tanong ko, hindi ba? Gusto kong malaman ang opinyon mo. Masasabi kong si Fiorella ay isang mabuting babae. Pero kahit nasabihin mong Italyana siya, iba pa rin ang estado niya sa buhay kaya't hindi pa rin siya kabilang sa Siyempre atin. naman. Pero si Aitana, oo. Dahil parte siya ng isang pamilyang malapit sa atin at kung sakali mang ikasal sila ni Pedro, pwede tayo magkaroon ng pagkakataon na pagsamahin ang ating mga negosyo at lumikha ng sarili nating imperyo. At sigurado kung ang pangyayaring yun ang uubos sa lahat ng mga kakumpetensya natin sa negosyo. Napakarami mo talagang ideya, Eloisa. At magagandang talaga. naiisip Oo naman. Oo, at dahil magkatulad si Maximo at Eloisa, at tanging nasa isip lang nila ay kung paano palalaguin ang negosyo nila. Kahit na kailangan pa nilang manira ng ibang tao. Ay, ayan ka na naman, Niloloko lang kita, Federica. Eloisa. Joke lang yon. Hindi naman talaga yun ang nangyayari sa pamilya Angeles. Isa pa, sinasabi ng mga barahan na magiging maganda ang takbo ng aming negosyo. Kung ganon, kukuha ko ng isang baraha. Sabihin mo. Ayoko nito. Ayoko. Ayoko nito. Fiorella! Fiorella, sandali lang.
Mag-usap nga tayo. Para saan pa? Ngayon nakapag-desisyon na siya. Ayos sa akin ni Senyora Eloisa. Yung babae niyo nang gusto niyang pakasalan mo. At kayo ni Vittorio. Pero tandaan mo, mas mahalaga ang nararamdaman natin kaysa sa mga kagustuhan nila para sa atin. Napag-usapan na natin to, Pedro. Alam ko yun. Nag-usap na tayo. Pero hindi ko matatanggap yun. Baka itong kapalaran natin, hindi tayo para sa isa't isa. Okay. Kagabi, nagpakalasing ako. Kaya, meron akong bagay na nagawa. Ano yun, Pedro? Mga walang kwentang bagay. Mahal mo ba ako, Fiorella? Sumagot ka kung mahal mo ako. Pedro, Pakiusap, sumagot ka, Fiorella. mahal na mahal kita, Pedro. Mahal na mahal. Senyor! Senyor Pedro, Ano yan, Dante? hinahanap po kayo ni Miss Aitana. Salamat. Sabihin mo, pabalik na ako doon. Sige po, senyor. Paalam, Pedro. Masaya ako nang nakilala kita. Paalam na. Roxana, may ibabalita ko sa'yo ngayon. Mamayang gabi, bibisitahin tayo rito sa bahay ng fiancé ni Fiorella. Fiancé ni Fiorella? Ano? Malapit nang magpakasal ang katulong na yon? Pero paano at kanino? O sige, babalik na ako dyan para makita ko siya. O sige, mauna na ako sa inyo dahil dadalaw daw sa bahay ang fiancé ni Fiorella. Ano? At kanina siya ikakasal. Hindi ko alam at yun ang aalamin ko. Sino Sasama kayang ako. pumayag na pakasalan siya? Gael, hindi ka ba sasama? Hindi na. Maiwan ako dito, Roxana. Ang KJ mo talaga. Halika na, bilis. Pinaalala mo sa akin kung paano maging masaya. Ikaw lang ang nakagawa nun dahil mahal na kita. At isa pa, si Fiorella pa rin na magdedesisyon ng kapalaran ninyo. Tama ho? Hindi ko kakayanin kapag tinanggihan niya ako. Paano nga ho kung tanggihan kayo ni Fiorella? Paano yon? Pipilitin nyo pa rin? Susuyuin ko si Fiorella. Vittorio, sana hindi mo pabayaan ang anak kong si Gianna at pati na rin si Fiorella. Parating na ako, Fiorella. Huminahon ka lang, Fiorella. Pero hindi yung ganun kadali, Joaquina. Pero kung ganyan siya, lalo akong mag-aalala sa kanya. Ayoko magpakasal sa kanya, Gianna. Kung ganun, hindi mo kailangan pilitin ang sarili mo, Fiorella. Tama ka dyan. Ate, pakinggan mo siya. Ay, talaga siguro hindi mabuting lalaking yon. Ang sama niya. Siya ang kontrabida sa pelikula. Sinabi ko na bang masama? Simona. Ay, hindi ko talaga siya gusto. Ay, alam mo, Fiorella, huwag mong pilitin ang sarili mo. Ang kailangan mo ngayon ay huminahon. Gusto mo bang dalang kita ng pagkain, tsaa, para ma-relax ka? Kumain ka muna. Palagi mong sinasabi sa akin mabuti yun. Tama yon, kaya kailangan mong huminahon para pag dumating rito ang lalaking yun sa bahay, makakausap mo siya. Para masabi mo ang gusto mo. Yun ang opinion ko. Ikinagagala ko, Mr. Dragone. Salamat. Sa imbitasyon. At kung pwede lang, tawagin niyo akong Vittorio. Benanudo sa bahay namin, Mr. Dragone, eh? Marunong ka mag-Italiano. Kinagagala ko. Ako rin po. Siya ang anak ko, si Sergio. Aha. At ang butihing kong kaibigan, si Julieta. Julieta, Kinagagala napakaganda ko. mo. At siya ang pamangking kong si Federica. Federica, ikinagagala Ako ko. rin, Vittorio. Napakaganda ng bahay niyo. Maihahalin tulad ko ito sa isang bilya sa Italy. Si Fiorella, siguradong masaya siya rito. Pero mas magiging masaya siya sa piling mo. Yun ang gusto ko. Nasisiguro ko yon.
Isa kang mabuti at responsableng lalaki. Sigurado akong aalagaan mo siya. Senyora, makakaasa po kayo dyan. Tumuloy tayo sa loob. Salamat. Halika na. Doon po tayo. Mauna ka na. Salamat. Napakaganda. Maganda itong bahay niyo. Dito ka na lang maupo. Salamat. Maraming salamat. Siya nga pala, Mr. Dragone. Kumusta pala ang pagpaplano niyo ng kasal? Wala pa kami napagpasyahan sa mga plano. Pero alam mo, sa simula lang naman ganyan. Senyora Eloisa, tama ang sinabi niyo. Aba, siyempre naman. Kaya naman natutuwa akong makilala kayo, senyora. Simona! Ano po yung Senyora Eloisa? Pakitawag si Fiorella dahil nandito na ang nobyo niya. Opo, sige po, Senyora. Datawagin ko po si Fiorella. Pedro, kumusta naman ang buhay mo? May dinidate ka ba ngayon? Sige na, huwag ka nang mahiya sa akin dahil hindi naman ako magsaselos sa kanya. Gumagabi na, Aitana. Oo, pero hindi pa tayo nakakapag-usap dahil maghapon mo na akong iniiwasan, Pedro. Teka, Pedro, may gusto ko bang sabihin sa akin? Aitana, sorry pero nag-iisip kasi ako. Alam mo kasi, maraming problema dun sa opisina. Kung ganon, pwede mo naman yung i-share sa akin. Salamat sa offer mo. Pero ayoko. Ipapati na lang kita sa inyo. Pedro, teka sandali lang. Anong problema? Hindi mo ba gusto na magkabalikan ulit tayong dalawa? Masyado komplikado. Pedro, nagbago na ako. Hindi na ako yung dating Aitana. At nagsisisi ako na naghiwalay tayong dalawa noon, kaya... Aitana, mag-move on ka na. Ay, Fiorella, bakit hindi mo nabanggit sa akin na napakagwapo pala ng nobyo mo? Simona! Anong ginagawa niyo dyan? Sir, dumating na po yung Italiano na gustong pakasalan si Fiorella. Halika na. Gusto ko siyang makita. Halika na. Pedro, halika na. Sige na. Tayo na. At ang lahat ng mga yun ay nangyari sa loob mismo ng La Dolce Vita Restaurant. Ayos. Katulad na lang nung isa naming customer kagabi. Napansin kong parang hindi niya alam ang ginagawa niya. Kaya nagpasya akong kausapin siya. At alam niyo ba, kung ano ang in-order niya sa akin? Ano? Gusto niya raw ng isang mataas na poste. Baka gutom na gutom siya. Nakakatuwa siya, hindi ba? Wala nga lang siya sa sarili niya. Seryo? Sobrang tanda naman Iba na niya. talaga ang mga tao Kay ngayon. Fiorella. Sa tingin mo, ilang taon kaya ang pagitan ng edad nila ni Akalain ko bang Fiorella? o-order siya May ng mataas 50 na kaya? poste. Sa tingin ko pwede May yan. punto ka, pero sa palagay ko hindi naman siguro aabot ng 50 yon. Seryo, maniwala ka sa akin. 50. Magandang gabi. Ang ganda mo ngayon. Hindi mo naman sinabi sa amin na may boyfriend ka na pala, Fiorella. Oo. At sa palagay ko, mahal na mahal niyo ang isa't isa. At sa tingin ko, bagay na bagay sila para sa isa't isa. Pwede ba? Sana kahit ngayon lang ay magpakita naman kayo ng konting kahihiyan dahil nanditong kasintahan ni Fiorella. Fiorella, hindi ka dapat mahiya. Para sa akin, ikaw na yata ang pinaka magandang babae na nakita ko sa buong buhay ko. At gusto ko magpasalamat sa napakainit na pagtanggap sa akin ng pamilyang ito sa kanilang napakagandang tahanan. Hindi ko makakalimutan ang kabutihan nyo. At para sa inyong kaalaman, ang kasal namin ni Fiorella ay gagawin namin sa susunod na buwan. Ano yun? Ang bilis naman yata. Siyempre naman, ayoko na magpaligoy-ligoy pa at gusto ko nang mapabilis ang kasal namin dalawa ni Fiorella. Kaya naman, ikakasal tayo sa isang buwan. Oh, Fiorella! Ano nangyari sa'yo? Fiorella! Buti na. Fiorella!
Nagustuhan ko ang ideya mo. Ano yun? Itong ideya mong sabay tayo. Hindi ito ang karaniwang nakaugalian. Pero gusto ko ito. Hindi mo siya pwedeng pakasalan. Pedro! Ako lang ang mahal mo. Tama ba? Oo. Ikaw ang mahal ko. Pero nangako kasi ako kay Papa. At tutuparin ko yun. At kung buhay pa siya, sasabihin niyang piliin mo ang totoong mahal mo. Siya ang dapat tanungin natin. Papa, paano po nangyari to? Totoo ito, anak. Handa ka na ba? Hindi. Opo. Hindi ko po alam, Papa. Hindi pa po ako nakakapili sa kanila. Fiorella, ang mga kasagutan sa mga tanong mo ay makikita mo dyan sa sarili mo. Ginawa ko na po yun, Papa. Wala pong nangyari. Tulungan niyo ako. Sino pong pipiliin ko? Bago natin simulan na seremonya, babasbasan ko kayo. Sir Pedro. Okay ka lang ba? Fiorella? Sir Pedro. Fiorella? Fiorella, ano nangyari? Ewan ko. Bigla kang hinimatay, Iha. Okay ka lang ba? Sa nakikita ko, namumutla pa rin po si Fiorella, Mama. Tinakot mo kami, Fiorella? Hindi kaya umaarte lang siya? O kaya excited lang talaga siya para sa kasal nila. O siya, dahil ikakasal siya sa matandang yan. Baka may iba na siyang gusto, no? Mas mabuti kung magpapahinga na siya. Tama. Dadalhin ko siya sa kwarto niya. Teka lang, Pedro, hindi na kailangan. Hayaan mo ako. Ituro mo na lang sa akin ang kwarto niya. Sige po, sundin niyo ako. Halika na, dahan-dahan. Salamat. Kawawa naman, pero halata, di ba? Excited din siya sa kasal nilang dalawa. Nandito ka pa rin? Akala ko may kukunin ka lang na dokumento. Tama ka, pero kailangan ko pa kasing i-double check ang mga dokumento. Nalaman ko na nagkaroon ka ng problema kay Osvaldo. Sabihin mo, ano, okay na ba yun? Nagkaayos na kaming dalawa. Hindi ko maintindihan eh. Bakit bigla ka nalang pinagdudahan ng kapatid ko? Ewan ko, mas mabuti siguro siya na lang ang tanungin mo. Naisip ko lang, bakit kaya lahat ng mga investors, mga partners at mga empleyado dito sa opisina? Bakit ikaw ang pinagdudahan niya? At nagpaimbestiga pa siya? Bakit ikaw lang? Ewan ko, basta ang alam ko wala akong problema dito sa opisina. Tama ka, nauunawaan ko yun, pero wala ka bang problemang personal sa kapatid ko? Sinabi ko naman sa'yo, mas mabuting siya ang tanungin mo. Mauna na ako. Okay na ako ngayon. Salamat, Gianna. Hindi ko alam kung anong nangyari. Baka na-excite ka lang dahil may petsa na ang araw ng kasal natin. Hindi po ba humingi pa sa inyo ng panahon ng kapatid ko? Gianna, pwede ba? Ate, mali bang sinabi ko? Oo, tama ka. Sa tingin ko masyadong mabilis ang 15 araw para maghanda ang kapatid mo. Kaya naisip ko na sapat na siguro ang 1 buwan.
Imposible. Pero napakabilis pa rin nun. Gianna, Pero ate... kuha mo muna ako ng tubig. Sige na. Sige ate. Fiorella, anong problema? Sabihin mo sa akin. Sir Vittorio, pag-usapan natin ang kasal. Kung kaya, Fiorella, tinatapos ko ng lahat ng ito. Fabio, pwede ba tayo magkita? May nakabaril kay Pedro? Anong sinasabi mo?